Ngayon po ating si Padre sa ating maganda panalangin. Sige po, patuloy po tayong manalangin at lumapit, gugulog sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong magbanggit ng mga papuri sa ating pong Panginoon Diyos. Sige po. Yes, Lord God. We worship your name, Panginoon. Lord, minsan pa kami po ay bumabati sa iyo, Panginoon, ng magandang umaga, Lord. Lord, minsan pa sa aming pong pagsamba, kami po ay inyo pong samahan sa aming pong pagpupuri, kami sa inyo pong mensahe, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagkilos sa aming puso, sa aming buhay, at sa lahat, Panginoon, ng dadalo sa inyo pong tahanan ito. Ito lang po, Panginoon, ang maitaas sa inyong kalagitnaan, Lord God. Purihin ka, Lord God, sa aming pong pagsabang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Patuloy po tayong mga sa ating Panginoon. Kaya tinatawag po ang praise worship team sa pamumuno ng ating Christian natin. May Gay. Pwede din po. Kaya natin. On the spot. Kaya natin. Kaya natin. Salamat sa Panginoon sa umaga nito. Hello, please. Hallelujah. Pagiging ng Panginoon sa umaga nito, sa paumpisa ng pag-aawitan sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin, we fall down, O Lord. We lay our crown at your feet, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat.
Hallelujah, puri ng ating Panginoon. Panginoon, patuloy ka mo po na Lord sa pag-umpisa sa pagkagos, Lord, hindi mo ang aming puso at isipan sa pag-aawitan at pagpuni lamang sa iyo, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang sa aklat ng mga awit. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, puri sa langit, ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa sayo ng alpa at dila. Purihin ang Panginoon at kanila pong awitan ng ating Panginoon man, pakailanman. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman, ang pag-ibig mo'y sapat sa Panginoon. Kapag di ka nagbabago, mapakailanman, Hidayah sasabihin, dalam mo sasabihin, pagpapalibig mo siya, mahalagang sakit, sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, pasasalamat magkailanman. Isang mapapatuloy pa sa mga naman. Pag-ulit pa sa pagkain sa'yo naman. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa Panginoon. Kapag di ka nagbabago, magpakailanman, ika'y aking sasabihin, dalan mo'y sasabihin, pagpapalibig mo siya, mahalagang sabihin, sa bigla ng kaluluhan. Ika'y mapupurihan, pasasalamatan ang kapailan. Ika'y aking sasabihin, ika'y aking sasabihin, dalan mo'y sasabihin, pagkakabibig mo siya, mahalagang sabihin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, pasasalamatan ng pakailanman, pasasalamatan ng pakailanman, pasasalamatan ng pakailanman. Maraming salamat aming Panginoon. Tunay na po, Lord, Diyos na sa aming Panginoon sa lahat ng panahon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At kami narito sa ibang sambahan namin, Diyos. Hallelujah.
ka sa amin, sa lahat ng oras, bigyan mo sa amin, Panginoon Jesus. Purihin ka, nakilain ka sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipandilang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, bigyan mo sa amin, Panginoon Jesus. Purihin ka, nakilain ka sa buhay ko. Purihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatahan sa buhay ko'y kahit ikaw wala. Iwas ang karamihan, ang iyong pagwalagihan, di mapapagdayan. Jesus, iyo ang kapurihan, ang paglagihan iyo ang mapakailanman. Jesus, iyo ang karangalan, ang pangyarihan iyo ang mapakailanman. Jesus, iyo ang karangalan, ang pangyarihan iyo ang mapakailanman. Jesus, iyo ang karangalan, ang pangyarihan ang mapakailanman. Purihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatahan sa buhay ko, dahil ikaw ang Diyos. Iligtas ang kalamitan, ang iyong kaluwalhatian, kanapirahan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, kapangyarihan ng aming Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po tayo sa pananalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat po sa umaga nito. Salamat, Lord, sa buhay, sa kalusugan, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo po pinapagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sa inyong provision, inyong pag-iingat sa buong araw, Panginoon, sa mga nakarang araw hanggang sa mga sandaling ito, Father. Salamat po, Lord, sa inyong kabutihan na patuloy po namin nararanasan, O God. At Lord, patuloy po namin, Ama, na dinadalangin ang
inyo pong mga anak sa ayaring Montalban, Panginoon. Patuloy niyo, Ama, na pagpalain ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, Panginoon. Patuloy nilang maranasan ang inyo pong pag-iingat at anumang mga struggles sa buhay, Panginoon, ay lubos po nilang mapagtagumpayan dahil naniyag ka, Panginoon, na lagi pong tumutulong po sa amin. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Kilala niyo po ang laman ng aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Wala pong bagay yung Diyos na nalilingit po sa inyo. Kaya kung ano man ang aming mga pagkukulang, Panginoon, ay huwag niyo pong tingnan. Kundi ang aming puso na nakahandang maglingkod, sumamba, Panginoon, sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, dinadalangin din namin maging ang aming mga kapatid na wala po sa lugar na ito. Patuloy po nilang maranasan ang inyong po pag-iingat, ang inyong pagpapaalala sa kanila ng pagpapahalaga o Diyos ng araw ng pagsamba. Na inilimpos niyo po, Panginoon, sa amin na kami magtrabaho ng 6 na araw at ang ika-7 araw, Diyos, kami ay magtalaga ng panahon para pulihin, dakilain at pasalamatan ka, O Diyos, sa aming buhay at sa lugar po ito, Father God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nandito po ngayon. Salamat, Lord, sa inyong gagawin sa amin sa araw na ito. Salamat sa inyong patuloy na patnubay, Father God. Maging po, Panginoon, ang aming pong mga bata na mag-aaral ng inyong pong mga salita. Nadalangin namin ang inyong pangunguna sa kanila na sa murang kaisipan po nila ay maunawaan po nila, Panginoon, ang mga katuruan at aral ng Biblia, Panginoon, at ito'y makapagpabago sa kanilang buhay, sa kanilang pananaw, Panginoon, at ganoon din, Lord, makapagpalago sa kanilang pong pananampalataya. At Lord, maging po ang aming pakikinig ng inyong pong mga salita na dadalhin ng iyong likod, Panginoon, sa umagang ito. Dinadalangin po namin, Lord, ang inyo pong paglubog ng iyong kapangyarihan sa Kanya. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. At tunay, O Diyos, na makamtam namin ang kapangyarihan at ang kabanalan ng inyong mga salita, Father God, sa umaga po ito. Mangusap po kayo, Diyos, sa bawat isa sa amin sa inyong sariling kapamaranganan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Ito mga kapatid, ano pa nila ating mga puso-isipan, Lord, para mabuling sa mensahe na gagawin na ating gawin na si Elaine Dimasakan. Good morning! I'm almost on by, and today is a good day. It's a good time for our family, health, all friends, and life. So don't let our blessings take you for granted. Plus, nakakalaw ng ilan yung sarili ng sigar na kung saan ay pinagbabago ito ng mga pagpapala sa ating buhay at kung natin nangangailangan at pagkatunan ito ay binigay ng Diyos para sa atin. Sinagandang umaga po at pagpapalain tayo ng ating ngayon sa ating pag-aaralan. Happy Sunday! At yun po ay umpisang po natin ang ating pong araw with the right mind, right heart, right strength from God. Sa isa tayo, blessing na tayo kung mag-aaral ng salita po ng Diyos at kung ang pagkukulo ay ating pong isa sa puso at ating po isang buhay sa pamumuhay sa araw-araw. So meron nga naman pong tatlong sanggol na bibigyan si Father. At nung una po sa glory na ng may Father, kung ano po ang pagkakataon, sabi mo ng ulang, ang pangalaman ng may cellphone. At pagkakataon po ng may cellphone at ang aking po asawa ay konse, kaya cellphone. At kung ano naman sa isang sanggol at nilang, okay, ang pagkakataon nyo sa mga sabi ko ng asawa, charger. Kasi po, pinanay ay Shopee at ang ating pong asawa ay sinodger, charger. So, muna naman po sa isa, sa may cellphone o sa may charger. So, naman
pangalan namin, kinuha po namin sa aming pong mga pangalan namin, nilibigay sa aming anak, SIM card. Napakamot po si Father, may cellphone, charger, at SIM card. O bakit ang SIM card? Kasi ako po si Ning, at aking pong asawa ay si Calvin. Kaya SIM card. Napakalamat sa ulo sa mga ng cellphone, charger, SIM card. Hindi matutuloy ang binyagan ngayong araw. Sabi ko ng mga magulang, bakit naman po, Father? Ito siya walang signal. So, ngayong umaga, meron po tayong signal dyan. So, huwag po kayo matutulog at napakalakas po ng signal at paglalakasin pa ng ating pong Panginoon sa umaga dito. So, tingnan tayo po kayong lahat at ating pong pag-aaralan ang salita po ng Diyos sa Biblia po na kung saan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa. O sa English, at Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. So sa wikang Tagalog, mga gawa, kabanata, kumamalo, sasabihin nyo nilang po ito, ito natin babasahin, lagi ko na po sa screen. Bakit po, pakinggan ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa aming tulingan, hangganan ng Diyos. So tayo po manalangin. Maraming salamat sa ipinakasalita kung saan ang pag-aaralan na kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapalangin sa iyo po kapangyarihan sa pangalan nito, Lord. We welcome you, Lord, the power of the Holy Spirit be with us, O God, and cleanse our hearts, Lord. Ano mga pagkakasala, ano mga pagkukulang, I pray, Lord God, na lilinisin mo po kami at gagawin kami dapat sa iyo, Lord. Wala akong imposible, Panginoon, patuloy ka na pagminos sa aming kalamitan at maranasan po namin ang wala hanggang presensya at ang hipag. Lord, I pray, Panginoon, sa mga bangko na wala po, Lord, na nakapwesto, nakaupo, Lord, alam po namin, Panginoon, sa panahon, natatawag ka, Lord, ng mga kaluluwa, naliligaw ng landas, at tutuloy mo, Panginoon, ng mga bakante upuan na kung saan, Panginoon, ay nakakakilala sila sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, gamitin mo po kami, Panginoon, at gawin po namin pinagkakatiwala na itong Diyos na buhay, magpapakailanman, at anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, I declare, oh God, that we have the power to overcome, Lord. We have the power, oh God, in the name of Jesus, oh God, na mga Panginoon ay wala po, Lord, na mga Panginoon karapatan sa aming buhay, kundi kami ay iyong anak, at kami, Panginoon, ay patuloy lamang, Lord, magpupurit at papasalamat sa pagkakang Diyos na buhay noon at ngayon pangalaman. Sabi namin, amen. Sa tuwing nga naman po natin ang gandang pagkakataon na kung saan ang aklat po ng gawa ay ating pong pag-aaral. Sa ito po ay sinulat mula po sa marami po mga iba't iba pong klase po ng mga design ng panunulat ay ito po ay sinulat ni Luke, which is also the writer of the third book of the Synoptic Gospel of the New Testament, Matthew, Mark, and Luke. So, the beloved physician in the book of Acts, ito po ay aklat kung saan ang Espiritu Santo ay tunay pong binigyan diin at binigyan po ng kahalagahan sapagkat kumilos sa panahon ng old Christians and po believers na patuloy pong kumikilos sa panahon po na atin. So dahil ang title po na nais na the power of the Holy Spirit. Sige po, sabay-sabay po tayo, the power of the Holy Spirit. Para naman po walang power, ano siya? Power of the Holy Spirit. So one more time, sabay-sabay po tayo, the power of the Holy Spirit. Kasi na, yung iba po, the power. So, meron po the power of the Holy Spirit. So, the Holy Spirit, ano po, in our modern times, ito po namin Holy Spirit. At during po older time, po Holy Ghost. So, Holy Spirit, karaniwan po ay
na-overlook o hindi natin nabibigyan tingin sapagkat ito po ay na-overlook po natin ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, 3 persons, ano po, in one. So, 3 in 1. Kaya nga po, likha-likha, ultimate, sugar, hindi na lang example, ilalagay mo rin ng 3 in 1. So, 3 in 1, po, kahit po tayo ay nag-iwala with our Christian perspective, at kailangan po ng strong foundation po tayo. That is a third person which is co-equal, ano po, magkakapare-parehas po sila ng makapangyarihan. At ulit nga naman po, ito in New Testament is pneuma. In Greek naman po, the word power, it means tsunamis. Ano po? So nakikita po natin na ito ay mahalaga ng alam po natin yung ating Buddhist foundation. Kaya kung hindi po tayo kayang dayain, hindi pa po manaturo. At nakakalungkot po ng maraming Christian na po na nakoconvert sa Muslim, nakoconvert sa iba't-iba po mga dumadalaw o mga nagsabi, hindi po tayo tumingin na malalim sa ating pong paniniwala. So, napakalaga po na nung unawaan po natin the power of the Holy Spirit. Ako po si Elaine. Pag nasa bahay po ako, nanay po ako. So, pag nasa work ako, dahil wala na ako ng boss ko, assistant ako ng boss ko, so sa office ko, assistant. Kapag nga po, aalis kami ng princess, ako yung driver niya, so driver. So, ako po ay mother, assistant of my boss, and driver. So, tatlong po, no po, na iba't iba pong gawain, pero iisang tao lang po. Ako po, isa, kundi si Elaine. Ano po, Elaine as a mother, as a driver, and assistant of my boss. So, 3 in 1. So, napakalaga po. In Acts 4, marami pong tutok mo ng mga nakalagay ko sa Biblia sapagkat the Holy Spirit is around 55 to 56 and mention po sa aklat po ng mga gawain sa lahat. So yan, so dito po. The next one is the purpose of the Holy Spirit. Ano po? So sa mga basilahan ng remember that si Jesus po ay binautismuhan po sa Mark, nakalagay po yan sa Luke and John, at iba-ibang view ay iba. Siya po ay binautismuhan po at ang pag-akit niya sa tubig ay nagbukas ang langit. Bumaba ang Espiritu sa pamamagitan ng dam. Dam symbolizes the power of the Holy. Kasabi po ng Diyos, ano po ito yung aking anak na kinalulugdan. So, ano po ng Diyos na nasa langit, bumaba and symbolized as the God, the Holy Spirit, as in Jesus ang binautismuhan ni John the Baptist. So doon po nakikita at ating po na-explain na malinaw sa the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So meron po mga iba't ibang symbolize the oil, the fall as a deep fire, at kailangan po natin bakit kailangan natin mag-isip? Mahalaga po, sapagkat tayo po sinurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon, at tunay nga naman po na yung power na yun ay nasa atin na po, kaya hindi tayo nagiging effective. O bakit hindi natin nararanasan? Kaya diba may konsensya kami. Gusto mo gawin. Konsensya kung nandun kasi mali yan. So nandun ka sa desisyon ng tama, o mali, o nandun ka sa posisyon na kung saan ay meron kang mga choices. Kaya tayo may freedom to choose, ano, yung permissive na sabihin mo, but the Spirit lives within us, nasa atin, at hindi tayo nagigit, pero may mga humahadlang sa ating buhay pa na tayo sa Diyos. So remember, na not regards, ano po, the other teachings, ano po, that says that the Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Father. So hindi po tayo doon sa basehan. So naniniwala po tayo one God in 3 first. So dito po tayo sa loob. The Father is God, the Son, and the Holy Spirit. So yan po, doon po tayo sa inner. Ito po sa outer ay na-explain po na hindi po yun ang ating pong basihan. Ano po? So to make it a point and clear sa atin, na dito po tayo, ano po, sa loob na which is the Father is God,
the Son, and the Holy Spirit. That is our faith. That is our belief. Kaya hindi po tayo kaya nilangin na other explanations po na not three gods, hindi po yan ang ating point of view. Na po, na hindi po tayo, the Father is not a God, is not Son. So hindi po yan ang ating pong principles. Ang ating pong prinsipyo na tayo po pinapaliniwala that the Father is God, the Son, and the Holy Spirit. Ito po tayo. So make it clear na po, this is our faith. Ano po? This is what we believe, that one God, three persons. So dito po ay nakita, ano ba yung mga humahadlang, bakit ay nagiging epektibo, na hindi tayo nagiging empowered, no po, with the power of the Holy Spirit, una, unbelief. So meron ka ba sa mga sarili mo na nag-aalinlangan ka, na ikaw ay puno na hindi naniniwala, no? Sa mga pangako ng Diyos. Sabi kami ng Diyos, huwag ka mag-alala. Yung nandiyan pa rin yung, naku, yung mukha mo, hapis na hapis. Naku po, saan mo po yung mga bahid sa mga bills, no? Kung ang mga ibon hindi pinababayaan, much more na tayo, special occasion tayo, nahilubog tayo, kaya na tayo ayon sa wangis ng ating Panginoon. So, napaka-special. Pero huwag tayong mga mag-aalala sa mga bagay na hindi pa dumarating. Sapagkat yung mga faith, ano po, na minsan parang ato ng mataas, minsan high-tide, ang faith na faith. Yes, Lord, thank you for your promise. Minsan po nangihina ka, low-tide ka, no? Kaya po nga, yung mga doubt, yung po, is worry, yung mga yan. Kaya nagiging hindrance po, para po tayo po mag-overflow po the Spirit of the Lord sa ating buhay, mag-inspire tayo, nagigising tayo na umaga, sabi natin, Lord, thank you for today because I choose today to be at peace at meron kang peace of mind sa iyong buhay. So yan, kasalanan yan, yung mga unbelief mo, yung mga doubts mo, yung mga pag-alilangan mo sa isip mo at sa puso mo. Second is a lack of humility. Lack of humility, kasi may mga times sa minsan, gusto natin susundin yung sarili natin, ano po, na nagiging matira sa mga natin. Hindi tayo nagiging sensitive, nga naman po sa nais ng Diyos sa buhay natin, kung ano ba yung napakagandang plano niya, na kung saan titignan po natin na tayo patuloy na magkakakumbaba, hihiling natin ng kanya kung magandang direksyon, plano at layunin sa akin. But hindi ito gagawin ko kasi mas maganda ito. So, may mga times sa decision making na tayo yung nasusunod at hindi natin pinatas ka. Minsan, may problema ka, no? Sa sarili mo, sa diskartilan mo, wala, doon ka pa ng lalapit, bumulupod sa Diyos, para hindi mo kalooban, nagiging last resort. So, ito yung mga isa pang way, fear, yan. Fear for tomorrow, for unknown. Hindi mo alam, bukas nakikatapon ka na. Sabi natin gano'n, yesterday, tunay nga naman po, isa po na blessing, ano po, at yung nabuhay ka ngayon, kaya nga present, gawin natin sa gift. The gift of the Lord. And tomorrow is a miracle. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay. No? Kahit naman pilay ka sa gitna ng nagbabarila, kaya naman ilagay ka sa bulkan ng Mayon. Kung hindi mo pa oras, isasuka. Kasi marami katakutan. Sa kabila ng mga baha, kabila ng mga kahilan dito, ng gera, mga nangyayari, korupsyon, flood, ano yung pondo ng mga flood. Kung daw po, nasa mga ano po dyan, siya updated ka sa mga balita, sa mga politics. So, nakakalungkot po, ang namin natin kinatatakutan na nga ang mundo, hindi na naman po paganda ng paganda, hindi na paganda ng pagulo, ano po? So, ibigay po natin yan sa Diyos sa lahat. Kaya po sabi sa mga pangalan na do not be afraid, no? Fear not. So, anin po natin yung mga sinabi ng Panginoon na sigurado po ang flow of Spirit ay patuloy po mag-activate sa ating mga lack of prayer is scripture study. Tunay nga naman po, praise God po sa mga devotion, ano, ay tunay nga naman po ng prayer and fasting, lungkot tayo, at yung mga pangako ng Diyos sa ating puno, Biblia ay maganda po na ating
po yun. Tunay na isa sa puso para tayo po ma-full charge. Tunay nga naman po lumakas spiritually in our relationship with God. Negative thinking. Yung puro lang negative ang mga nasa isip mo, naman ang isip mo, naman ang puso mo, kaya nang bakit yung positive and negative. So, it's better to think about positive rather than negative. Sapagkat wala naman po mangyayari kung mag-isip tayo ng puro negatibo. Sa araw-araw yan, worldly desires, sabi mga internet, pag-gising mo, si sexy na naman, mga magsuot at kulang na mga pera, kulang ng mga isusuot, mga pornography, sa mga lahat, sa mga computer, cellphone, kailangan control you have to have self-control, which is the fruit of the Spirit. Sapagkat napakalaga, spiritual ignorance, yan na nga naman po, yung mga puro naniniwala sa mga spiritista, sa mga naniniwala sa mga kulang, naniniwala sa mga ibang pamangkin, na po ilang beses na ako tumalon kapag New Year. Wala naman nangyari, ganun pa rin ang height ko. Pag naman po na, huwag mong liligpitan kasi hindi makakapag-asawa. Ilang beses na po ako nililigpitan ko. Nakakasawa ko kahit naman po na edad nasa 37. So po, huwag tayong maniniwala sa mga ibang pagkat, the more na ito pinaniniwalaan niya, the more po nasasakyan po tayo. Kaya po yung mga old traditional, mga traditional Christian, mga naniniwala sa Ibogario, in the name of Jesus, you have the power, kapag ibigay po sa atin ng Diyos, that we have the power of healing, we have the power of miracle, ang kailangan na po activate po natin, ay maging effective po sa atin, sa araw-araw po. So yun po yung mga umahanap, bakit hindi po patuloy na pumigos at maranasan po natin sa ating buhay. I have two ways on how to activate the power of the Holy Spirit. One is the Holy Spirit empowers believers to be witnesses of Christ. So kaya po sabi po ng Diyos na kayo ay tunay nga pupunta sa mga lugar na Jerusalem, after is the Judea to Samaria, that is the geographically speaking of the surroundings, surrounded by the air which is closer, na kung saan ang kapangyarihan, dumating kayo magiging saksi. So at the first, as sinabi po ng Diyos, you can go within the place. Kaya po tayo mag-mission po tayo, you go to the place which is the surroundings, environment, close, At ang level po ng ating po pag-mission ay level A, level B, at level C, Lahat po, wala po tayo pinipili, kung ano po mga, ating po category na ating po siya. So kung as level C po tayo, nakatuon, kailangan po natin level po tayo sa level A, sa level B. Para po, kung meron po tayo ng mga sasaksihan, at tunay nga naman po lalaki sa ating po Panginoon, and then realize that everything we have is from the Lord, and everything na meron tayo i-share sa Lord. Po yung something, kasi I don't like to say giving, tithing, or offering po. So, minsan nagiging wrong ang pagkakuna pag sinabing giving or whatever. But it is the key po, ng blessing, financial blessing to open the doors from heaven para pour out yung blessing ng Lord. So, ibig sabihin, kung nag-mission po tayo sa level C, dapat po ang mission sa level A, sa level B, at para po maging balase na meron po kabuuan ng ating po church, sa po mission. So, lahat po tayo, not just only say, yung mga pumunta sa mga lugar na Muslim, Buddhist, Hindu, lahat po yung mga missionary may heart because they are empowered, the Holy Spirit, to be witnesses para po sa ating Panginoon. And all the comfort zones, iniiwanan nila yung success, financial, because meron po silang calling and they're empowered, the power of the Holy Spirit. Tayo po, yung kailangan po sa Muslim country, sa Buddhist, sa Hindu, nandiyan na po kayo. Ang kailangan lang po natin ay patuloy na itawag po sa atin ng Diyos, ay patuloy po tayong tulungan. Lahat po tayo ay mission po sa atin. Kasi nakakalungkot naman po kung kakain, matulog, gigising lang po tayo.
kundi tunay po, ikaw ay misyon sa buhay, ay napakasarap na buhay. At kapag tayo po ay tinawag, so therefore, if you're missionary life, missionary po tayo. So, maganda na po yung sa mission kaysa na po sa mission. Diba? Bakit ako sabi mo sa kapatid mo, mission na lang, huwag na consolation, diba? So we have mission in life. Meron po purpose. Kaya po si Pastor Duran, si Jacob, tulungan po natin sila. 23, 24 years, running to 25 silver anniversary. Ano po ba yung vision? Mission na po na nakikita po natin. So yun po na po na tunay na magamit po sa atin, na ating po pang nanabalsa. So, dyan po, surroundings, at sabi to the ends of the earth, global, po, mission. At kami po ay global. So, kahit sa sister niya, nakagalagal ng buksan po yung gawain na, yes, nasa desire po namin yan, nasa po sa puso ko, sa pagkatuloy po ang parents ko, pag-aaral, especially my mother. At hindi nga naman po palimukas ka ng gawain, kailangan naman po talaga with strong foundation. Wala nang sa kagal dahil po ginagamit po kami na Bible because Assemblies of God is also close to my heart where doon po ako nag-aral ng Bible school at they are practiced for the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. At hindi nga po part kami ng mission, number 101 ministry mission, nag-evangelize. At hindi nga naman po na marami po kami dito ng witnessan. So magtatayo po kami in God's perfect time. Kailangan po mabugin ko muna po si Princess na po na tulad ng lumalim. Ay umatong po kami doon sa presence sa mga malalaking church. Kumuha kami ng strategy, kumuha po kami ng program, ng set up, ano po, on how, ng mga strategiya. Kailangan po natin yun, may strategy for the Lord, for the expansion of God. So magkakaroon po in the perfect time, financially, physically, emotionally, kasi po yun, natutuwa po ito, sabi niya, 8 years old, gusto niya po ako maging kids pastor. Kung mag-start po kami sa amin po, uhubugin si Princess na kailangan po, expose na po siya, and the time will come. May gani start na nakakama po, magtatayo ka na dyan, magsisimula ka, kapag hindi nag-successful, nag-dissolve, mawawala, no po, mas nakakalungkot po yun, maganda po mag-start ka, at alam mo, na yung power sa'yo, na tunay na yung gawain ay lalago. So wala po sa tagal, patuloy po tayo, mag-ministry po, yung pag-start po namin dito, no, na talaga po yung panahon ay hinahanda po namin ang aming sarili, no po. Ito nga naman po, nais natin na lahat ng gawain ng Diyos ay lumago at patuloy na pumundat maraming kaluluwa ang patuloy po na nakakilala. Sa tagal, ang tunay natin musik ka, napakalaking portion pa po, no, na tunay na dapat pasukin, ano po. Ako nakakatakot naman yung sister. Yung mga pinipulutan ng pulo, yung mga narapas sa bukol, bakit nakakaya nila yun? Sapagkat yung Espiritu Santo ay patuloy po na pagkikilos sa kanilang buhay at patuloy na naman po sinusunod na kami calling na po sa ating Panginoon. So, na napakahalaga po, nasa sa Luke 10:2, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest will send for laborers into the harvest. Nandiyan lang po kayo. Malapit lang po. Kaya I pray, niluluhod ko po si Princess Yulisa na po sa Lord. Lord, gamitin mo po siya, Panginoon. Sinusurrender ko, Lord, your purpose, Panginoon. Natuloy mo naman po, may kailangan at tatasunan po tayo magmarites na mga pambuhay ng mga ibang tao, ng mga artisan, kundi mag-evangelize, evangelize po tayo. This is the time, ano po, and another way, the Holy Spirit empowers believers with various forms of spiritual gifts. Again, the Holy Spirit empowers believers with various forms of spiritual gifts. Kaya po, sa books of Acts, ano po, the day of Pentecost, when they pour out the Spirit of the Lord, 120, nagsalita po sila sa iba't ibang languages, po, sabi ng mga tao, hindi po mga lasing, at mga Galileans, sasalita sila sa atin na, because speaking in tongues, and that will po natin the practice of baptism of the Holy Spirit, is another way of the blessing of the Holy Spirit sa atin. Because tayo po ay nasa atin na po. Kaso lang po, hindi tayo nag-effective, hindi naman makagla. Kaya
lahat po, lapit po natin sa ating Panginoon na tayo ay magamit. So, when Peter na po stood up na po with other 11 disciples, na po pinag-share about Jesus Christ, the death, the resurrection, and 3,000. God saved them po. 3,000 people on that occasion. So, maraming imposible. We have our word, we have it now. At tunay na naman po marami nakakakilala po sa atin. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 12:7, 9, ano po, and then 11, pinakita po dyan na iba't iba pong mga spiritual gift, ano po, na maaaring meron po at nasa atin po, hindi lamang natin ito, hindi nga nakikita, nakapractice, kadalian din, naka-recognize. Ito na nakahalaga po na kung saan ay pumibigyan po ang tunay nga naman po ng mga iba't ibang kakayanan, iba't ibang nga po na bigay ng Diyos sa atin. So now each one of the manifestation spirit given the common good. So nakita po that there is a message and knowledge, the Holy Spirit, another faith, and the same Spirit, another gifts of healing. Healing po, no? Meron po tayong kapangyarihan magpagaling. At kung nga naman po, all 11, all these are the work of and the same Spirit. He gives into each one, just He determines. So napakalaga po ang kinig po natin, at tunay nga naman po pagyamanin na. So kapag tayo po ay nabubuhay na ng napakadali na po, no? Hindi po natin nakatulang panahon yan, up to 2026 naman po, ilang taon na tayong Houston, ilan na po nagdadala natin, ilan na nabibigyan natin, ano na po ang mga plano natin sa susunod, ibigay po natin sa galing. At yung meron po tayo ano po na, may nga naman po gifts ay ating pong pagyamanin. Alam niyo po, mali pa lang si Princess ngayon, nasa high school, very specific siya, at na po ang gusto niya gamit sa pagkakasama niyo, which is a princess, determination, bakit princess yung pangalan mo? So talagang, yan ay dito nga sa mga Disney princess, sa mga Disney World movies. So, sabi because my mom is a queen, my dad is a king, live in a castle. So, joke po. So, hindi po, iniiyak po, kaya umaga po, akin ko siya, 5 o'clock in the morning, 6 sa sakit po. Babasa kami ng 1 chapter per day, ng daily devotion. Iniiyak ko po, Lord, sabi ko, gamitin mo po, Panginoon, yung anak ko, na tunay, Lord, sa iyong gawain, sa ito, at napakasarap po, na tayo po ay nagpapag-alit ng ating pong buhay ay pinagkakatiwala po nito. So last time, when may schedule po ako ay a short clip, which is 3 years old siya, and please allow me to show it to you that after, from 3 years old, now 12 years old na po siya, ay 9 years old, after 9 years, ito na po siya. Panoorin na po natin in short time. Teenagers, adults, and even someone like me who's not a teenager but will be soon, and even our leaders, has a Christian trusted love. The moments to resemble their lives because a whole life is surrounded people living there who have made mistakes time to time. But remember that God doesn't leave his puzzles unfinished. Trust in the Lord with all your heart, not depend on your understanding.
You can call it a meeting of the minds. Chicago police are connecting with CPS students using chess. The police department partnered with UFC fighters for the chess tournament. Our Kevin Gray tells us why this seemingly odd combination works. We have 5 minutes. More than a dozen kids and 4 UFC fighters and several officers only had 5 minutes to play a game of chess in the West Humboldt Park neighborhood. The Chicago Police Department says cops and kids chess engagement has been going on for the past 5 years with the Renaissance Knights Chess Foundation. This year, they partnered with Ultimate Fighting Championship, otherwise known as the UFC. We're always competitive, right? Any UFC fighter, you want to win everything you do it. I think chess is one of those competitive sports where it's more than prize. Chess police officers and UFC fighters may seem like an odd combination. The Renaissance Knights Chess Foundation says they all have the same skills. It's learning that you have to master what you do. You have to spend the time to learn what you're doing and see the whole picture. When you look at the game of chess, it's a game of strategy, similar to what the UFC does. It's about conflict resolution, it's about preparation, and it's about healthy competition. 12-year-old Eunice Damascus. Oh, you're right. Who played against UFC fighter Belal Muhammad. Overall, it's a really nice experience to actually go play with the UFC fighters. They played 3 rounds of chess, and she won 2 out of 3 games. It's a really great experience that we get to talk to them and play with them. You see their energy, you see how they react to it. That's always the best feeling. You leave them and they leave with a different side of who they think you are or what they learn from you. It's the best feeling ever. Reporting in West Humboldt Park, Shirley Gray, CBS News, Chicago. Mga po ng spiritual gifts na po napakalaga po. Sabi ko sa wikang Tagalog po sa unang po rito, ang napalagang dalawa at iba po ang dalawa sa saluti. Hindi mo sa pinamama ko po or inanak po, yung anak po, hindi nakakita ko po na tumingan naman po rin. Develop mo na po na talagang nakita pa lang siya. Offer ko na po siya sa Panginoon na Lord, gamitin mo po siya, Lord, influencer, change maker. So, alam po na ang Diyos ay nagdagat ng plano para po sa atin. So, yung meron tayong spiritual gifts sa likod, pagkamanin po natin. At para sa kabubuhay po ng lahat, ang bawat isa binibigyan ng patunay na nagpapakigala sa kanyang espiritu. Ang kailangan sa atin ay ang pagkakaloban ng kakayang magsalita ng mensahe ng kalungan. Iba naman ay pinagkakaloban ng kaalaman. Po, na napakahalaga po, subalit isang espiritu na takalog espiritu min. Ito po na yun ang nagkakalog sa iba ng pananampalataya, sa Diyos. Ito po na napakahalaga po at sa iba rin na pagkagaling sa mga may sakit. Ito, kung may sakit po, you have the power of the Holy Spirit. Ay tunay nga naman po na kayo'y gagaling, na magpapakita po ang kapangyarihan ng Diyos. May pinagkakalawa kapangyarihan, gumawa ng mga himala, na po signs and wonders, and po para po yung paglago po ng ating gawain, ng mga activities po ng church, ito may nga po yung miracle, na nangyayari po, sa pagkatunay nga naman po, na ito po magpapahayag po ng mga himala, sa iba may kakayang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, kasi hindi ka kaya tumilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi pinagkakalooban ng kaya magsalita na iba-ibang na po mga wika sa iba naman yung magpapaliwanag ng mga wika. Iyon ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahali na iba't ibang kaloob
sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasaya. So meron po tayo na po, lahat po tayo gifted na po, hindi lang po pinili ng Diyos, kundi lahat po tayo ng mga mananampalataya, believer, at mga meron pong relasyon sa ating bansa. Napakalaga po nun po na ating pong pag-ilan. Sa pagkasabi po, yun po na makilala author, si Corey Ten Boom, sabi niya, try to do your own strength, most confusing, exhausting, nakakapagod. Pero kapag ang ginawa po natin lahat ng bagay, ay tumingin naman po ng dito, ang kaibigan, naraling po, ang ating relasyon sa ating Panginoon ay kailangan po natin yung na pagyamanin, ng kapangyarihan, ng Espiritu Santo, na patuloy. At sabi ko ni President Chan, kung ako si Satanas, at tunay nga naman po, no, naaalisin niya sa bawat isang church grower ng pagkakilala sa Espiritu ay sigurado na naman po na hindi po lalago, hindi po tayo maging effective. Ano po, na kailangan natin the presence of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit sa atin. So wag po natin ignore na po kung dito po ay patuloy natin naisip sa ating mga buhay sapagkat napakalaga po ng tunay na meron po tayo, wala po nakapangyarihan para po maging effective po tayo sa lahat na ating po gagawin. Tuloy nga naman po mga kapatid, ano po, lahat tayo po ay nanghihina po, kahit mga gawal, great men of faith, lahat po. Pero kung tayo tuloy na papagaling at nanaisin natin na puso ang presensya ng Espiritu Santo at patuloy po tayo lalakas. So in conclusion, the power of the Holy Spirit ay tunay nga naman po na nasa atin na po, ano po, sapagkat po nagpapabago ng mga buhay ng mga tao at nagpapakita sa atin na meron tayo kakayahan, boldness, para po rin nga naman po ibahagi natin ito ng kapangyarihan, ng sabi ng Diyos, ay tunay nga naman po na maging epektibo tayo para po sa iba. Sinanyan ko po kayo tumayo, ano po, at bago po tayo habit, ano po, ay patuloy nga naman po sa prayer na po. It's a prayer na po, commitment with the power of the Holy Spirit. And I'm sure na nababasa naman po ninyo, so mariyan na po basahin natin sabay-sabay. At sabi ko natin, Heavenly Father, by the power of the Holy Spirit, we come before you as humble members of your body. We commit ourselves to live in unity, love, and faithfulness by the Holy Spirit in all that we do. Strengthen us, O Lord, to remain steadfast in our mission to build a world filled with compassion, justice, and peace. May the Holy Spirit empower us to serve selflessly, love unconditionally, and work boldly in your truth. Grant us the grace to persevere in our commitments to honor our relationship and to reflect your light in every corner of our lives. We ask this in the name of Jesus Christ in union with the Holy Spirit. Amen. Sige po, so nanatili po tayo at ating pong awit ito, at ito po ay awit na po from the GIL, which is we have the same faith, at tuloy nga naman po na maganda pinapractice natin if we have the gifts of speaking in tongues, the baptism, we need us, and we need to feel the presence of our Lord Jesus Christ. Ito, waiting po natin ito.
Hinangaan kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapabuka na, panaan mo lagi ang puso ko. Manatili ako sa'yo. Everywhere. Just lift your hands. Hindi po awit. But just giving it a chance to sing in the spirit. You can have this song. You can sing. You can even pray. Oh, bring it, Marlon. And then you're going to touch the poles. Oh, Kakashamakakando. Oh, Kaya. Saturate this place. Ito, maaari po na itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga pagkakataon po, Lord. Nakatuloy, Panginoon, kumilos sa likod Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, ang pangyarihan ng saan ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Ipatuloy na magkakaroon, Panginoon. Nakatatagan, Panginoon. Lord, magkakaroon ng boldness and seriousness, O God, into the mission field, O God. Lord, the Holy Spirit, O God, comforter, advocate, helper, O God. Lord,
Lord, maraming pong salamat sa buhay ng aking mga kapatid, ng bawat isa po sa amin, Lord. Na kung saan, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy, Lord, nakatuon sa paglilingkod sa iyo, Lord. Paalabin mo po, painitin, Panginoon, ang aming buhay pananampalataya. Kasi naman, Lord, ang mga nangyihina, O God, I pray, Lord, kasi mo sila yung nag-power. Oh, Holy Spirit, O Lord, Shikalabasino, O bawat manila, O God. Lord, palakasin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na nanghihina kong kapitan mo kung palipayan ang pananampalataya. Lord, by the power of the Holy Spirit of God, kami ito may Panginoon na lalakad ayon sa iyong kalooban na ikaw ang maghahari, ikaw ang ikilos sa araw-araw, Panginoon. Lord, ang gandang mo sa mga paligid, Lord, na hindi pa po nakakakilala, Panginoon, na kung saan, Panginoon, kami ay mga instrumento, Panginoon, channel of blessings of God. Alam po namin, Panginoon, na ang mga karamdaman ay may kagalingan, ang mga suliranin ay may kasagutan, ano man, Lord, ang mga kanalangin at pangangailangan ay ibibigay mo because we are empowered by the power of the Holy Spirit, O God. Lord, we need you, O God. Lord, we ask, O God, we surrender, O Lord, ang mga adlang para hindi kumilos ng banal na Espiritu sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, si Busuko na sa pangalan ni Jesus ay patuloy po, Lord, na walang magwawag sa kami ay nasa iyong mga kamay at kahit kailan, Panginoon, na hindi po kami, Lord, matutukso o wala sa iyong piling sa pagkalikod ng patuloy na lalakad sa iyo. Oh yes, hallelujah. Hallelujah, Lord, we praise you, Lord. Oh, hallelujah, Lord, we worship you, Lord. We praise you, God. We glorify your name, O God. Huwag mo, Panginoon, hayaan ang aming mga kapatid. Ano mang Panginoon, layo namin, Panginoon, ay patuloy mo kuskusin, Espiritu Santo, ang kaligayahan, ang kanilang kinakatayuan, Panginoon. At patuloy kami, Lord, lalakad. Lord, nakasama ka sa amin. Napakasarap, Lord, na kami po'y naglilingkod sa iyong basan. Napakasaya na kami po, Panginoon, ay patuloy na may relasyon sa iyo, Lord. Lord, yakapin po kami, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, pinasasalamatan ay pagkakinahan, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. At linisan kami, Lord, sa lugar ng katayuan, patuloy, Lord, ng Kristos ng Espiritu Santo. Lord, bless my brothers and sisters, O God. Into your hands, O God, we commit our spirit, O God. Yes, Lord, hallelujah, God. Praise the Lord. We glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Father, O God. Kami, Panginoon, sa mga oras po dito, pinangyay ko po, Lord, ibinabalik ang lahat ng kapunhan at magatiyan na nakakat lamang, Panginoon. Sa taas na papulit pagsama sa pangalan sa pero sabi na, Amen, Amen. Tuloy nga naman po na samahan niyo po kami po na tinalangin po ang buhay ni Princess Eunice na kung saan po ngayon pa lang ay motivate na po siya na kapag ikaw ay naging successful in any field, tumulong ka, financially sa mga nangangailangan. Sumitad na po, kasi hindi ko man magsalita na Tagalog, ano naman po yung mga underprivileged, yes. Helpless, tunay nga naman po, pagpalain at magamit ang bawat sa pusaan. Sa atin, po naman po, sa Diyos lang ang papuri. So, lahat po na tayo pinagtagumpay, pagpalay ang buhay ng bawat sa pusa atin. At tunay nga naman po, God bless you all at mabuhay po. At tunay nga po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At tunay nga po, mahal po na namin kayo bawat sa pusa inyo. And God bless us all.
God bless Uncle Don Higher and San Isidro. At dito po, in perfect time. Ito na yan, magtatayo kami sa pagkatawag ni Siya na po, kids, praise God for everything, for the blessing, guidance, and protection, and for the comfort, the power, Holy Spirit, at ito na yan, tulong sa atin sa bawat isa. God bless you all. Hindi po mga kapatid, tayo pwede na sa ating teaching offering. Bago po nito, welcome kay Sister Lee sa kanyang mensahe na meron mga para sa masaya, merong dagdagang kaalaman, at gusto natin mga makapagulawang mensahe. Na sabi niya, patuloy pagkakas sa ating Panginoon. Sabi nga sa English, on our own little way, pagalit tayo, kahit sa balik na bagay na nakakalulong sa ating Panginoon. So po, dapat sa ating teaching offering na alagay po na ating Brother Raylan Lozada. Salamat po. Sabi po ang text of the Bible verse ay nakasulat sa Filipos chapter 4 verse 19. Basahin po natin. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa talata po ito, pinapakita kung gaano kayaman ang Diyos natin. Kung siya ay mayaman, siyempre, mayaman din ang mga anak niya. Kuya Bert? Hindi niya hayaan na tayo ay magkikahos sa buhay. Kailangan lang maging tapat tayo sa Kanya at ibigay ang para sa Kanya. At magtiwala na tayo ay pagpapalain sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Purihin po ang Panginoon. Sabay ng pagsabay. Pag-pray po natin yung Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Pag-pray po dito, pag-pray natin sa pagkakalan ng ito, Panginoon, nandito po ang bawat sa Panginoon. Yes, po ito, Panginoon, bilang na po, Panginoon, kahit ito, Panginoon, yes, po, ang kanilang Panginoon. At ako lang po dito, Panginoon, hindi ko na po rin Sige po, pero po tayo po ano, 5 piso. Piso pagka sa puso. Project ng ating finance.
Sige po, tayo punta na ako sa mga announcement sa IRM San Isidro, sa ating worship service po ay mamaya sa ganap na alas 2 ng hapon. Midweek service po at prayer meeting sa September 4. Ang ating mga speaker ay si Brother Ray Acosta, ang worship leader, Mr. Mary Joy Toquero, ang usher, Brother Alfred Jacinto, testimony, Renan Lozada. Sunday service po, September na. Oh, very good. Ating speaker ay si Pastor Renato Duran, ang presider ay si Sister Roda Mendoza, ang opening prayer, Sister Lara Acosta, ang worship leader ay Brother John Kurtz. Guides and opening encouragement, Susan Rosada, usher si Sister Johnny Santos, and sponsor, Brother Ray and Susan Rosada. Sa ating live group mentoring po, sa every Sunday, 7 p.m. Yung mga kakalagyan dyan, pwede naman. Ganun po sa kababae, sa every Friday, 6 p.m. Meron po tayong doormats sa September 6, alas 5 ng umaga. Magandang umaga po sa bawat isa. Para po naman sa announcement po ng YMO, meron pong gathering sa October 4 po, 7:30 a.m. Hanggang 12 po ng tanghali sa IRM Malanday. Reg fee po ay 150. And meron din pong palibot liha mula po kay DS po na ina-encourage po. Letter po yun para sa LCC and sa buong church po na isama sa prayer, and kung meron din po pwedeng tulungan po financially yung gawain po na YMO. Bukod po sa reg fee ng mga attend, pwede rin daw po mag-pledge yung mga church para po magkaroon po ng fund para po dun sa gawain na YMO. And next ko na po yung para sa youth. May sakit po kasi si Sister Jasmine. Pa-flash po nung sa youth. Yan, meron po yung sa gawain nila September 27 po para sa North Caravan sa Santa Maria, IRM Ministries Cathedral, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Meron din po silang palibot liha na ina-encourage po na isama po sa prayer and planning po ng local churches yung para po sa pinaplano ng NCR District 1 Youth Camp. So parang first time po na magsasama-sama lahat po ng nandito po sa District 1 para po sa gawain sa kampo ng mga kabataan. Isama po sa prayer and paghandaan po yung reg fee nila. Sama po sa panalangin, supportahan sila. Nasa 1,699. And may video po dito ng naganap, pa-flash po. Naganap po na gawain nila noong August 25. Sige po pa, panoorin po natin. Sa gitna ng di tumatayo, tinawag ng Diyos upang magdiwala ito. Kami sama-sama sa isang layunin, Kristo ang tanglaw, sa Kanya kami susundin. Kapag at hikaing banal di pipigil sa bawat tanong. Liwanag ang lahat, buhay at saksi, pag-ibig ang sigahan. Tingnan ang sinuko, puso'y naglaon, magliligtas mo sa
Here we are, send us, Lord, with your light, we'll go forth. Isa sa puso, isa sa gawa, ang pagkakalay para sa'yo. Hawak ang liwanag, dala ang pag-asa sa NCR1. Kapag ka ang may misyon at sigla, kami ang ilaw sa Diyos masisilbi. Truth will rise. Tinawag ko ang langit din. Hawak ang liwanag, dala ang pag-asa, nagliliyaw sa puso at di na makakahina. Kami ang ilaw sa Diyos magsisilbi. Truth will rise. Tinawag ko ang langit din. So yun po yung naging gawain po ng kabataan noong August 25. Meron po tayong 4 participants. Pwede po bang tumayo? Ma-recognize. Si Kuya Albert, si Kuya Juno, at si Ate Tricia. Nandun po sila sa video. Yung isang makulit si Albert po yung nandun. So sila po yung mga youth na supportahan po natin sa next year po na account po nila. Kung may pamangkin po tayo anak na nasa range na po ng youth, pwede po natin mag-sponsor sa kanila po kaya po natin. So yun lang po, maraming po salamat. Ayan, madali na lang po ito. So, meron po tayong in application doon sa message po ni Ate Elaine. Ano po? Meron po tayong tracks dito po sa harapan. Ito po ay galing sa One Body. Ang challenge po nito ay ibibigay nyo sa inyong kakilala, kaibigan o kaya sa chief. Isa lang, ano po? Isa sa isang linggo. So, 3 months po ito, ano po? So, yun lang po ang challenge po niya sa atin. So, ako po ay member ng One Body. Ang ano po niya ay devotion, daily devotion, 1 chapter a day. So, online po yun. Then, ipopost mo yung devotion mo sa GC, ano po, ng lahat ng member ng One Body. And ito po yun yung pangalawa, ano po, yung magbigay ang church ng tract sa ating mga kaibigan kakilala. Ang kagandahan po sa may babasahin, hindi na po natin kailangan i-share. Ibibigay lang po natin. Pero bago po natin ibigay, basahin po muna natin. Kasi baka magtanong yung ating kaibigan, kapamilya. So, ganun lang po siya. So, kung kayo po ay gusto nyo i-take ang challenge at gusto nyo may mabigyan kayo, mabahaginan ng salita ng Diyos, o pwede po kayong kumuha isa. Amen po ba? O hanggang 2 lang ang po pwede. Kasi 3 months po yan. So, bawat linggo, kukuha tayo ng isa o 2. Then, ang kailangan nga lang ay documentation. So, mamaya, ang lahat ng kukuha na magtitake ng challenge ay, syempre, mag-picture po tayo. Amen po ba? Then, yun po, weekly na po yan. Magiging lifestyle po ng church ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng babasahin lang po ito. So lahat naman tayo may kaibigan, tama po ba? May kapitbahay, may katrabaho, may classmate, sumasakay sa jeep. Amen po ba? Ipag-pray nyo po muna bago nyo ibigay. Kung sino po ang inyong mabibigyan na sila ay makakilala sa Panginoon. So yun lamang po ang announcement. Sige po, patuloy po tayo. Sa ating pong flower sponsor ay salamat po kina Padre ng Sister May.
Hallelujah. Puri ng Panginoon sa umaga ito na anak muli. Tayo na tumayo at gamitin ang ating closing song sa salmo ng awit namin, Panginoon ko. Maraming salamat. Hallelujah. Lord, purihin ka sa umaga ito. Maraming salamat sa mga ipatapag. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat ng buong puso sa inyo pong pagkilos sa amin sa umagang ito. Salamat po sa inyong ginamit sa umagang ito dito po sa harapan. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang mga buhay. Ganon din, Lord, ang amin po tagapagsalita, Panginoon. At dalangin namin ang inyong pong patuloy na pagpapala kay Sister Elaine sa kanyang pamilya, ano man ang kanilang mga plano na sila'y nakatingin, Lord, na paging masunurin, may palaganap ang mabuting balita, Panginoon, kahit po sila ay nasa ibang bansa. Gamitin niyo po sila mightily and effectively, mapagtagumpayan po nila ang lahat ng mga struggle at challenges, Panginoon, na kanila po kinakaharap, Father God. Pagpalain niyo po sila ang kanilang trabaho, ang kanilang kalusugan, ganoon din ang kanyang mga kapatid, Panginoon, na naroon. At salamat sa kanilang patuloy na pakikiisa, Panginoon, sa ayaw imutalban na kahit po sila ay malayo, sila ay nakikinig sa Panginoon sa gawain po dito sa ating Panginoon. Patuloy nilang maranasan ang kagalakan, ang kapayapaan, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpakahayag sa kanila po mga tulong. Sa umaga rin ito, dinadalain ko, Diyos, ang mga kapatid. Dalahin ko po, Ama, na patuloy niyong pagpapalain ng bawat isa sa amin, pagagalingin ang anumang uri ng karamdaman, isusupply, Lord, ang kanilang mga pangangailangan sa buong isang linggong ito. Marami sa aming mga kapatid ang babalik sa kanilang mga trabaho. At alam po ninyo, Panginoon, ang kanilang kalagayan, emotional, physical, Panginoon, sa kanila po mga work. Dalangin ko ang ipayong kalakasan, Panginoon, na magampanan po nila ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Mahalin po nila ang kanilang trabaho at sila din ay maging ilaw at tanglaw doon po sa kanilang trabaho, Panginoon. Ganun din, Lord, ang mga kapatid namin na babalik sa school. Ikaw, Diyos, ang magpala, manguna sa kanila, mag-supply, O Diyos, ng kanila pong mga pangangailangan, Father God. Tulungan niyo po ang inyo pong mga anak na patuloy kaming makalakad ng ayon sa inyong kabanalan, ayon sa inyong